Hinarang ang 3 bus na papasok sa Batangas Port dahil sa mga kalbong gulong. Ang parking space naman ng Pantalan puno na. Makibalita tayo live kay Claire Delfin. Claire? Maki, pati ang mga bus na pumapasok dito sa Batangas Port ay tinututukan din ng mga otoridad. Kanina ay nagsagawa ng surprise and random inspection ang Highway Patrol Group at ang Land Transportation Office ng Batangas sa mga bus na pumasok dito sa pier. 3 nga sa mga bus tinanggalan ng plaka, hindi kasi sila pumasa sa inspeksyon. Kalbo na ang mga gulong ng mga ito at maaari itong maging sanhi ng aksidente. Samantala, mahaba-haba na rin ang pila ng mga sasakyang papasok ng Batangas Port. Sa gate kasi kukuha ng ticket para sa mga biyahe ng Roro. Puno na rin ang parking space dito sa loob. Sa labas naman ng gate, may mga taong nag-o-offer ng parking space sa kanilang pribadong bakuran. 200 pesos ang bayad kada araw. Mas mataas lang ng konti kesa sa 155 pesos kada 24 oras na parking fee sa loob. Mahigpit din ang pagbabantay sa seguridad. Bukod sa mga pulis at mga security guard na umiikot-ikot dito, nagdagdag na rin ng tao ang Coast Guard. Ito ay para masigurong maayos naman ang gagawing inspeksyon sa bawat barkong maglalayag. Ito ang pangunahin sa kanilang babantayan sa barko bago nila ito mabigyan ng clearance na maglayag. Una, masigurong walang naipasok na deadly weapon at explosives sa loob ng barko. Masigurong maayos ang pagkapwesto ng mga cargo at masigurong walang paglagpas sa assigned capacity ang bilang ng mga pasahero. Mula sa 94 Coast Guard personnel na ang nakadeploy rito sa Batangas Port ngayon. At Maki, as of 3 p.m. ay may naitala ng maabot 16,000 yung passenger count. 3 beses na mas marami yan kesa sa 5,000 na average daily passenger traffic dito. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng serbisyo para sa kanila. Yung help desk nandito pa rin at yung mga ambulansya at fire truck ay naka-standby pa rin dito para sa anumang emergency needs. Maki. Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin.